Dito tingnan nyo, halos zero bias to. Oh. Di ba? Halos zero bias kasi sobrang baba. Sobrang baba ng bias na nilagay. Oh. Nakala mo rakula. Miikot lang yung mundo natin sa CACA. CE5, CA7, LX20, LX10. Ayan. Trident na CA7 again. Taga Valenzuela naman yung may-ari nito. Kung mapapansin nyo, bagong-bago pa siya. May karton yan. Ayun yung karton niya, oh. Ayan. Bagong-bago pa siya, di ba? Maraming salamat and then shoutout sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit niya. Ang issue daw nito is daw yung isang channel is hindi daw gumagana or wala daw tunog. Okay? Ayan, bagong-bago pa siya, oh. Linis pa. Ayan, bali ito yung mission natin for today's video na sana magawa natin yung unit ni sir. So ngayon, bago natin simulan to, audio testing muna tayo. Lagyan natin ng speaker and then audio source, tapos naka 220 tayo agad. Bahala na. And then may nakasalpak na palang kwanto na audio source, ito. Pull natin. Tapos may speaker na nakakabit yan. Tingnan natin kung alin yung channel na walang audio. Ulit-ulit na lang yung video natin. Pasensya na kayo. Sa totoo lang guys, disclaimer muna tayo. Kaya lang naman paulit-ulit yung video ko kasi nga yun na naman ang dinadala natin dito sa atin paulit-ulit lang dinadala CA7, mga CA series, CA5, LX20, LX10. And then kaya ginagawa natin ng video dahil nga request ito ng may-ari. Kaya dinala rito sa atin para ipagawa and then makita yung unit nila kung paano natin siya gawin. Kaya ginagawa natin ng video. And then at the same time, meron tayong content pang araw-araw, di ba? Okay? Saka makapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin. Ayan, channel 1. Channel 2, may audio naman to. Ayan. May audio parehas. Parehas. Lakas ng ampas. Pero yung deal dito na yung papasok yung mga package natin, yung fixed bias, and then mag-add daw ng power transistor kapag merong slot or may bakante na transistor, dadagdagan daw. Okay, and the rest is kung na lang yan, dadagdag na lang natin kung ano pa dapat natin gawin. Okay, so ngayon may audio siya, i-fixed bias na lang natin to, and then mag-add tayo ng power transistor. Tanggalin ko lang muna yung takip. Tanggal ko yung takip, and then ito yung bumungad sa atin. May history na plan ng repair. Anyway, pizza pa nga. 7924. Punta, sabi mo, punta ka. 7924, edi 7 July 9, 2024. Tapos yung fuse, naka-jumper na siya. Siguro nadali itong nakaraan, nadali itong channel 1. Kaya, yun, fuse, naka-jumper. Okay? Pero pala ako napansin, magsusukat sana ako ng bias, kaso walang bias ito. Kasi Phoenix bias nila. Tapos sinilip ko parang 1K ang nilagay. Malaki parang 2 watts. Parang 2 watts ang nilagay. Dito naka-stock pa ito, naka-trimmer pa siya, Yan dito, naka-fix. Kaso parang 1K ang nilagay. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan na ba yung ginagawa sila doon. Ito, tingnan nyo. Dito, nasa good. Nasa 0.3. Dito, tingnan nyo, halos zero bias to. Di ba? Halos zero bias kasi sobrang baba. Sobrang baba ng bias na nilagay. Nakala mo rakula. Okay, baguhin natin yan. Bagsak natin ng katulad dito, mga nasa 0.3. Okay, tanggalin ko muna ito. Plus ko na yung board. Tapos agad ako ng power transistor para isang salangan lang. Ito. Yung isa, dito yung yung abang niyan dito na side dapat yun Siguro nilagyan nila dito na kulang. Kasi isang bloke wala na. Kaya naglagay ako ng isang bloke dito. Ayan. Tapos isa dito. C5200 and then A1943. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 8 na yan. Okay. Ngayon, ito yung nilagay nila. 1K. 1K na 2 watts. 1K na 2 watts na. Okay, ngayon, gagawa tayong diskarte natin, siyempre. I-fix natin to. Bali, 3K ang nakalagay dyan. Hindi ko na matandaan
ang ginagamit natin. Try natin ng 2.7 tapos 100. Okay. Basta balikan ko kayo kapag na-fix ko na maayos. Nag-fix bias na ako. Tinanggal natin yung nilagay nila na 1K. Ang nilagay natin yan is 2.7 tsaka 100 ohms. Ayan. Ang labas yan is nasa 2.8. Dati ginagamit ko 2.7 tsaka 150. Dito naman, kahit 2.7 tsaka 100 ohms na lang pwede yan. Okay? Tapos, itong fuse pinalitan na natin. Pinalitan natin yung dalawang fuse na nilagay nila. Yung jump nila, pinalitan natin ng bagong fuse talaga. Okay? Tapos, na-add tayo ng power transistor. Tapos ito, sira to dito. Or wala nakalagay, kaya nilagdagan natin. Okay, magsukat tayo. Ayo. Ayan. Yung stock, ito yung stock niya. Ayan yung stock, oh. Nasa 0.3. Tapos ito yung Phoenix natin. Oh, parehas na parehas, oh. Di ba? Oh, walang labis, walang kulang. Ika nga. Okay. 2.7 tsaka ang labas niyan nasa 2.8 lang. Ayan. So ngayon, kaya siguro sabi ni Sir parang iba yung tunog, hindi nawawala-wala. Dahil nga siguro halos zero bias na siya eh. Okay, next move. Tanggalin natin tong channel 2. Mag-add tayo ng power transistor tapos i-fix bias na rin natin yan para ito na, wala masabi si bossing. Inulit ko pala guys, kompleto na yung output niya na. Kasi merong slot dyan. Tulad dito, may slot to dito isa, oh. Yan. Okay, baklasin ko yung channel 2, ibabalik ko yung channel 1. Nagdagdag na tayo ng output sa may kabilang channel. Ito hindi pa nagalaw ito. Kasi dito pa yung slot. Yan. Dito yung dinagdag natin, nagdagan natin. Ibang yung kulay ng washer, oh. C5200 and then A1943. Ayan na, wala nang slot yan, ha. Tapos ito, same lang din naman yung ginamit natin na trimmer dito. Ay, yung bias dito 2.7K tapos 100 ohms. Bali 2.8 ang labas niya. Pero sa board nakalagay dyan is 3K. Kapag sinagad mo ng 3K yan, nasa 0.5 yung bias niyan. Although mainit yun, kaya binaba natin, nasa 0.3 lang yung bias niya. Yan. Tapos ano ba? Ayun lang, wala naman tayong gagalawin dito. Ito lang, fixed bias lang, tapos add lang ng power transistor. Okay? So ngayon, balik muna natin to. Balik natin, tapos audio testing tayo para mabilis ang video lang. Naibalik na natin yung dalawang board. Ito natornilyo ko, ito hindi pa. Okay, mamaya na lang yan. Ayun, ito nakakabit pa rin yung speaker natin. Tapos yung audio input natin, naka ano to, naka stereo mode tayo. Yan, naka stereo mode. Audio source natin, itong cellphone natin na isa. Shotgun tayo. Sabihin nyo, masyado namang rektahan tayo. Okay, tanggalin ko yung speaker muna. Okay, ito lang. Tanggalin natin yung speaker. Ayun, sana may tester. Ito yung speaker natin. Ay, yung tester pala. Hindi raw. Yan, ulit. Nakabit na yung kwando na. Natanggal ko na yung audio source tapos yung speaker para mas maganda yung sukat natin. Dito. Ayan, oh. Nasa 0.3. Nasa 0.3. Nanino ng ilaw sa 0.3. Ganda ng bias. Okay. Ngayon, balik natin. Balik natin dahil tinanggal natin yan. Ibalik natin. Balik natin. Okay. Balik na. Naibalik ko na yung speaker and then audio source. Okay. Di matagal talaga yung delay nito. Tagal mawala yung delay. Ayan na. Okay, swabing swabe. Nakabulb pala tayo eh. Ito 20 natin, oh. Trabaho ka. Siyempre, naka 20 na. Tayo
natin ha. Ang Ace talaga ay Ace, yung CE series na matagal talaga yung dili ng protect nila. Although pwede naman dayain sana to. Ito na. Channel to. Ayan. Okay. Masahan sa likod mo, marami sana. Yun lang yun. Yun lang naging problema talaga nun. Mali lang yung kwan. Tama yung ginawa nila na mag-fix. Ang problema is mali yung fixed bias na nilagay nila. Imbis na 2.7, kahit na to kwan sana, mga 2.5 man lang sana nilagay nila para mga nasa 0.25 yung bias. Ang problema kasi is 1K lang yung nilagay. Kaya halos zero bias siya. Ayun, okay na. Na-fix bias natin yung dalawang channel. Tapos nag-add na tayo ng power transistor. Wala na yung slot ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Same lang din sa may kabilang channel. Okay? Sir from Valenzuela. Bali, okay na yung unit mo. Maraming salamat sa pagkatiwala mo ng unit mo ito sa akin. And then promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin. Solid G Electronics Repair Shop. Sa mga gusto magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then siyempre, paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit na bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.